Si Saijan Haranilla naman, pamature ng pamature ang mga roles sa teleserye at pelikula. Pero duman nga ba siya sa awkward stage at paano niya nilampasan ito? Meron din siyang shiner tungkol sa relasyon niya kay Cyril Manabat. Roll, BTR. Po siya, parang hindi po siya talaga yung matagal na awkward stage. Nagkaroon pa rin po ako ng yung mga MMKs, ipaglaban. Parang naisip ko nga po doon ako nahasa, ng husto. Kasi every week, iba-iba po yung roles na ginagampanan ko. And sobrang thankful din ako sa ABS kasi kahit wala akong teleserye, parang every month nasa MMK ako. Si Ma'am Charo, ang tawag na nga sa akin, suki. Yun po. Kaya yung awkward stage, parang thankful ako na nalagpasan ko siya agad. Yun po. Ako yung bubuli sa kanya palagi. Yun, palaban yun. Hindi siya yung babae na parang iyakin. Ganun. Umiiyak siya pag sobra na yung pagkabuli ko. Pero sobrang best friend ko po si Sai. At sobrang happy rin ako kasi kumbaga, oo, nawala siya ng saglit, pero bumalik ulit siya. At nung bumalik siya, nagtatanong-tanong siya sa akin na, Kuya, paano pag bumalik ba akong ganito? Ano ng sistema? Ano nang mangyayari? Ako po, hindi naman ako nag-stop. So, nagbigay rin ako ng mga advice sa kanya. At nung nalaman nga namin na magsasama-sama kami dun sa senior high, sobrang saya namin tatlo dahil ang last na pinagsamahan pa namin, 2014 pa po. Sobrang bata pa namin noon. Ang dami nang nangyari sa buhay namin. Dami nang pinagdaanan. Alam mo, friendship sa Saijan, pinag-uusapan pa ngayon dun sa senior high, di ba? Kasi may pagka-BLBL kay Miggy Jimenez, yung gwapo na, na dating, talent siyang bulilit show dati pa ng GMA7 Friendship. Pero ngayon nagpapasexy. Pero silang kissing scene na pinag-usapan. Nice. Ito talaga si Saijan, pinupush talaga sa actor. Kasi hindi siya namimili ng role eh. Diba? Yung iba, yung mga lead actors, pagka ang role na binibigay, parang may pagka-gay. Siya, okay lang sa kanya. Game siya sa mga gay roles. Try niya lahat, no? Kaya hindi siya nawala yung sabi niyang suki ng MMK, kasi sinabi ni Ma'am Charo, kasi nga, may talent siyang nakikita sa kanya So, may mga role na bumabagay talaga sa kanya at nagagawa niya ng tama. Tsaka wala siyang role na minamalit na parang, ay, MMK lang yan, di ko kukunin yan. Lahat ng roles binibigyan niya ng attention. Tsaka hindi niya pala naranasan yung awkward stage talaga na Bonggang-bongga. Medyo dilema sa lahat ng mga artista na yung mga child actors pag dumadaan sa ganung stage nawawalan sila ng trabaho. Ayaw ni Ken Nuyat, diba? Si Ken Nuyat, alam mo, award-winning child actor yan. Pero nasa awkward stage siya ngayon, kaya madalang yung mga proyekto niya. Basta sabi niyo ba na si Saijan, kahit nung nasa awkward stage siya, nagtatrabaho pa rin siya? Kaya niya nalagpasan? Kumbaga hindi siya nawala, totally na nawala talaga. Kasi hindi siya nagtago. Parang gano'n. Kumbaga may mga proyekto pa rin binibigay sa kanya. Siya kahit nung bata siya, mahusay na siya. Diba? Pero ikaw ba, pag nabubuli, palaban ka ba o hindi? Oo naman. Palaban? Kahit nga online, nasisita nga ako ng mga ng mga kasama ko sa entertainment industry na, bakit lahat pinapatulan mo? Kasi ako kapag napipikon, papatol ako. Pero ngayon, natuto na ako mamili kung sino yung mga papatulan, sino yung mga worth it patulan, sino mga hindi. Pero kung, kunyari, parang kay Cyril and kay Saijan lang na between castmates, luloko-lokohan lang, okay lang sa akin yan. Lambing yan sa akin. Ayun. Pero sabi nga nila, friendship, pagpalaban ka talaga, dapat lang naman, di ba? Dapat. Lalo na doon sa industriya namin na may selosan, may kompetisyon, kailangan lagi kang palaban. Ayan. Yes, Mildred. Yes, at kuya pala ang tawag ni Cyril kay Saijan. Di ba?